لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Masalah tayo dalang po natin kapatid sa Panginoon, naway kayo ay kanyang ingatan, yung dinadalangin natin sa Kanya, ang kanyang pagkalooban ng maraming kalitian ng maibling oras natin ngayon. Ang usapan po natin, kapatid, ay tungkol po sa pinagsusumikapan ng bawat isa sa atin. Ibig po sabihin ay ano po ang masasabi po natin na tunay na kabutihan ng ating sarili. Ano po ang masasabi po natin na tunay na tagumpay ng ating mga sarili. At yun din ang dapat natin pagsumikapan, maipagkaloob, maibigay sa ating mga sarili. So, ang pagsasagot sa mga ganitong katanungan ay ang masasabi po natin na tunay na kabutihan o taong nagawa niya ang kanyang tunay na kabutihan, siya po yung taong magiging wasto ang kanyang pamamaraan ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil sa dalawang klase ang mga tao sa kanilang mga gawain o pamamaraan dito sa mundong ibabaw. Unang klase ay ang mga tao na hindi wasto, hindi tama ang kanilang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw. At pangalawang klase na mga tao ay wasto ang kanilang pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw. Nararapat po sa atin malaman kung papaano magiging wasto ang ating pamamaraan, papaano magiging wasto ang pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Magiging wasto ang pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw kapag ito ay naiayon po natin sa anuman gusto ng lumikha sa atin, lumikha sa lahat ng mga linikha, na siya po ay matatawag na Panginoon. Dahil sa ang Panginoon, karapat-dapat magiging Panginoon, is nasa Kanya ang mga magagandang pangalan at mga matataas na katangian. Kabilang po doon, siya ang matatawag na tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya ang matatawag na tagapanustos sa lahat ng mga linikha, siya ang matatawag na tagakontrolado sa lahat ng mga linikha, siya ang matatawag na tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, siya ang matatawag na nagmamayari sa lahat ng mga bagay. So kabilang po ito sa mga katangian sa sino man nararapat magiging Panginoon. So ang ibig po sabihin, dahil sa ang sino man nararapat magiging Panginoon, nasa Kanya ang mga katangian na ito, siya po ang matatawag na karapat-dapat magbigay ng payo, siya po ang matatawag na karapat-dapat magbigay ng advice kung ano po ang
tunay na tagumpay ng isang tao. So, iyon din ang nararapat po natin paniwalaan. Dahil sa ang Panginoon, siya po ay hindi magsisinungaling. Ang Panginoon, siya po ay hindi magkakamali. At alam niya ano po ang ikakabuti ng kanyang mga linika at alam niya ano po ang makakasama sa kanyang mga linika. Kaya sa kanya dapat ipagpatiwala kung ano po ang matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Dahil siya ang tagapaglikha sa atin. So kung nais natin pakinggan ano po ang ibinigay ng Panginoon na advice payo tungkol po sa matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, unawaan po natin ang kanyang binitawan na napakaikling salita. Dahil sa kapag maunawaan po natin, masasabi po natin kung ano po ang mga gawain na ito po ay para sa kabutihan ng ating mga sarili. Ano po ang mga gawain na para sa kabutihan ng ating mga sarili? Ano po ang mga salita na ito ay para sa kabutihan ng ating mga sarili? Ano po ang mga pag-uugali na ito ay para sa kabutihan ng ating mga sarili? Ang Panginoon siya mismo ang nagsabi sa kanyang sinabi na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung sinabi niyang pagsamba sa kanya, iyon ang layunin niya sa kanyang paglikha sa atin. At iyon din ang matatawag natin na mga gawain, mga salita o mga pag-uugali, mga paniniwala na daanan papunta sa tunay na tagumpay ng isang tao. Dahil sa iyong pagsamba sa Kanya, kahit anuman klaseng pagsamba sa Kanya, ito ay Kanyang kinalulugdan. Halimbawa, ang klaseng pagsamba sa Kanya ito ay Kanyang kinalulugdan. O di kaya ang uring pagsamba sa Kanya, ito po ay sa pamamagitan ng ating pagsasalita, ito ay Kanyang kinalulugdan. O di kaya ang uring pagsamba sa Kanya ay sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali, ito ay matatawag na daanan papunta sa tunay na kapayapaan, tunay na kabutihan ng isang tao. Alam po natin, ang maunawaan po natin dito ay yung tinatawag na pagsamba sa Panginoon at iyon ang ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, ay yun din ang mga gawain na magiging dahilan upang malugod sa atin ang Panginoon. Dahil sa kailanman hindi malulugod sa atin ang Panginoon kung hindi po natin ito idaan sa tinatawag na pagsamba. Yung pagsamba sa Kanya. Kahit tayo ay mag-isip kahit tayo ang halimbawa, kung tayo ay magplano para malugod sa atin ang Panginoon, kailanman hindi natin magagawa yung mga dahilan upang hindi natin magagawa yung mga dahilan upang malugod sa atin ng Panginoon. Dahil sa yung ginawa ng Panginoon sa Kanya, o ginawa ng Panginoon na layunin niya sa Kanyang paglikha sa atin, iyon ang tamang pamamaraan upang magawa po natin yung mga dahilan upang malugod sa atin ng Panginoon. Halimbawa,
Sa madaling salita, kapag isinabuhay po natin yung isang pagsamba, isang uring pagsamba sa Kanya, yung isang pagsamba sa Kanya ay Kanyang kinalulugdan, at sino man ang gumawa sa isang pagsamba na ito ay malulugod sa Kanya ang Panginoon. So, yung mga pagsamba sa Kanya, hindi lang sa isang klase, kundi maraming klase, katulad ng ating pagpapaliwanag, may mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa, may mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pananalita, may mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-ugali, at lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. So, ang ibig po sabihin, yung lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. So, ang ibig po sabihin na kinalulugdan ng Panginoon, sino man ang pumasok sa relihiyon ng Islam at isabuhay ang mga nilalaman ng relihiyon ng Islam, siya po ang taong malulugod sa Kanya ang Panginoon. Kung malugod sa atin ang Panginoon, alam po natin na isa po sa nasa Kanya ang mga magagandang matataas na katangian, siya ang katulad ng ating nabanggit kanina, siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika, tagapanusto sa lahat ng mga linika, siya ang pangasiwa sa lahat ng mga linika, siya ang taga-kontrolado sa lahat ng mga pangyayari, siya ang taga-bigay ng buhay, taga-bawi ng buhay. Kung malugod sa atin ng Panginoon na ganito ang Kanyang katangian, hindi ba natin masasabi na nagawa po natin yung tunay na kabutihan ng ating mga sarili? Masasabi po natin, tayo po ay pwedeng makapagsabi na nagawa po natin ang tunay at naipagkaloob natin sa ating mga sarili ang Kanyang tunay na kabutihan. Dahil sa halimbawa, kung malugod sa atin ang Panginoon at tayo ay humingi sa Kanya ng tulong, kaya niya po tayong tulungan at agad-agad niya po tayong matutulungan. Ganon din, kung mayroon po tayong iniiwasan na isang bagay na ating kinatakutan at tayo ay magpapakupkup sa Kanya, dahil sa siya ang matatawag na tunay na Panginoon, kaya niya po tayo ilayo sa mga bagay na ating iniiwasan o kinatakutan, katulad ng tayo ay makaranas ng mahirap na pamumuhay, katulad na tayo ay ramdam na mga mabibigat na karamdaman, tayo ay problema ng mabibigat ng problema. At kapag tayo ay magpagpakupkup sa Kanya, dahil sa siya ang tunay na Panginoon, kaya niya po tayo tulungan, kaya niya po tayo ilayo sa mga bagay na ating kinatakutan. Kaya ang masasabi po natin, kapatid, na tunay na tagumpay ng ating mga sarili ay iyong magiging wasto ang ating pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kailanman hindi magiging wasto ang ating pamamaraan dito sa mundong ibabaw, maliban lang sa sang-ayunan po natin o isuko po natin yung ating mga sarili sa anumang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil sa anumang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, yun din ang pamamaraan, tamang pamamaraan upang malugod sa atin ng Panginoon. Kapag malugod po sa atin ang Panginoon, ay tiyak na tayo po ay makakasigurado na lahat ng ating hinihiling ay ating matatanggap. Ganon din lahat ng ating kinatakutan ay tayo po ay makakalayo, tayo po ay makakaiwas.
So ito ay malinaw na sinabi ng Panginoon sa banal na Quran, sa kahuling-huling banal na kasulatan na ibinaba dito sa mundong ibabaw, sa kanyang sinabi, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Sino ang makakahigit? Sino ang makakahigit sa kagandahan o pagiging wasto, pagiging tama ang kaniyang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw, sa taong isinuko niya ang kaniyang sarili sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. Wala pong ginugusto na Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw maliban lang sa iyong pagsamba sa Kanya. So ang ibig po sabihin, ang taong isinuko niya ang kaniyang sarili sa layunin ng Panginoon, sa kaniyang paglikas sa Kanya, siya yung taong napaka-wasto, napakatuwid ang kaniyang pamamaraan dito sa mundong ibabaw. O napaka-wasto ang kaniyang pamamaraan sa kaniyang buhay dito sa mundong ibabaw. At ganon din, sino man ang isuko niya ang kanyang sarili sa reliyon ng Islam, dahil sa nalaman po natin na ang reliyon ng Islam, lahat ng kanyang nilalaman, ay ito ang mga uring pagsamba sa Kanya. Halimbawa, may mga nilalaman ng Islam na mga gawain, may nilalaman ng Islam na mga pananalita, may nilalaman ng Islam na mga pag-uugali, may nilalaman ng Islam na mga pananampalataya. Kung sino man ang isuko niya ang kanyang sarili sa mga bagay na ito, siya po yung taong naisuko niya, o siya po ang taong matatawag na sobrang wasto. Sobrang wasto ang kaniyang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw. Siya po ang masasabi na sobrang matuwid ang kaniyang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw, dahil sa lahat ng kaniyang mga gawain, lahat ng kaniyang mga pananalita o mga salita, lahat ng kaniyang mga pag-uugali, ay lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Kabilang sa kahulugan sa sinasabing kinalulugdan ng Panginoon ay ang mga gawain na ito ay hindi lang dito sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan, dahil ito ay tinanggap ng Panginoon, ay higit pa sa mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, ay lalo na natin mapapakinabangan sa kabilang buhay. May mga uring gawain na dito lang natin mapapakinabangan sa mundong ibabaw, pero hindi natin mapapakinabangan sa pagdating natin sa kabilang buhay. May mga uring gawain naman na higit pa sa mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So dalawang klase yung mga gawain na ating ginagawa tungkol po sa pakikinabang sa kanila. May mga katulad ng ating sinabi kanina na may uring gawain na dito lang natin mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw. May mga uring gawain naman na higit pa sa mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw, ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So kung tayo ay pipili kung saan ang dapat natin piliin sa dalawang bagay na ito na makakapagdulot sa atin ng pakinabang, ano po ang dapat natin piliin? Siyempre, ang ating pipiliin ay yung mga gawain na ang mapapakinabangan po natin, o ang maidudulot niya sa atin na pakinabang, ay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. So, paniwalaan po natin na ang kabilang sa dapat natin pagsumikapan ay yung kabilang sa mga bagay na ating kakailanganin ay yung mga bagay na
kakailanganin natin doon sa kabilang buhay. Kung pinagsisumikapan po natin yung mga bagay o mga kabutihan na ating mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, ano pa kaya yung mga kabutihan na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay? Alam po natin ano po ang pinagkaibahan ng dalawang kabutihan na ito. Yung mga kabutihan na dito lang natin mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Ibig sabihin ay hindi mananatili sa atin, may oras na mawawala sa atin, iiwanan po natin ito dahil sa kapag tayo ay mabawian ng buhay, lahat ng mga bagay na ating pinapakinabangan dito sa mundong ibabaw ay mapuputol at mawawala. Halimbawa, ang mga magagandang sasakyan, magagandang tahanan, magagandang kasuotan, masasarap na pagkain, lahat po ito ay mga bagay na ating pinapakinabangan dito sa mundong ibabaw. Pero kapag tayo ay mabawian ng buhay, hindi natin maipagpapatuloy yung pakikinabang natin sa kanila dahil sa tayo mismo ay nabawian ng buhay. So ano po ang matatawag natin na mga kabutihan na higit pa sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay, yung mga gawain na tinanggap ng Panginoon sa atin. Yung mga gawain na tinanggap ng Panginoon sa atin, alam po natin ang mga masasabi po natin na mga gawain na tatanggapin sa atin ng Panginoon ay yung mga gawain ng kanyang kinalulugdan. At wala po tayong masasabi na mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon maliban lang sa yung tinatawag na pagsamba sa Kanya. At lahat ng mga uring pagsamba sa Kanya, lahat po ito ay napapaloob po sa reliyon ng Islam. Kaya ang aming maibibigay na payo advice sa aming mga mahal na kapatid, sa taong nais niya gusto niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, ay ang nararapat po sa kanya isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Isuko niya ang kanyang sarili sa pagsamba sa Panginoon. Isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. So ngayon, ang isa sa dapat natin malaman kung paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam, ito po ay sa pamamagitan ng pagpasok, pagyakap sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Maliban lang kung tayo ay hindi makapagsalita. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na walang maikikilos ng bawat bahagi ng ating katawan maliban lang sa naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso, binikas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim. Tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Tayo din ang matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin ang alipin, matatawag na alipin ng Panginoon na siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng
kanyang Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ito ay kahit noon ay napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, lahat po ito ay may ipagpapatawad ng Panginoon sa kanya. Buburahin ng Panginoon, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. So ganito kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito, yung tinatawag na pagsasaksi na pagyakap sa reliyon ng Islam. Sobrang napakahalaga. Kung pinaniwalaan po natin na ito ay sobrang napakahalaga, ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili dahil sa tayo mismo ang nakakaalam na hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Maari hindi po tayo hindi po tayo aabot sa mga susunod na mga araw, mga panahon. Kaya siguraduhin po natin na tayo po ay mapabilang sa mga alipin ng Panginoon na pinagkaloob sa Kanya ng Panginoon ang napakahalagang bagay na ito. So ganito lang kapatid, para po tayo makasigurado ay sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Bigkasin natin muna sa lingwaheng Arabic tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog. So, itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis na ating sinasamba ay ang Panginoon na ang kaniyang katangian ay nag-iisa. Ibig po sabihin na nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kaagaw, wala siyang katulad. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya tatlong Panginoon dahil sa tiyak na sila po ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kapag nagkaagawan sila ng kagustuhan, siguradong tayo po ay magugulo. Kaya isa po sa mahalagang katangian ng Panginoon ay siya po ay nag-iisa. So ganun na ang kahulugan. So lakasan po natin kapatid ang ating pagbibigkas. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo kapatid. Ikaw po ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Ito ay ang dahilan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Hindi niya ipagkakaloob sa iyo ang napakahalagang bagay na ito kung hindi niya kayo mahal. Ito ang kahulugan. Kaya wala po kaming nararapat sabihin sa iyo maliban lang sa congrats kapatid. Congrats. Ingatan po kayo ng Panginoon kapatid. Amen, Ya Allah.